So, welcome sa ating FB page na free reviewer is managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Nasa duty ako ngayon, so hindi tayo makapag-live. I-record ko lang kasi anytime pwede tayong tawagin. Gusto ko lang malaman nyo na yung mga ini-expect nyo bukas. Pero bago yan, kung medyo kinabahan na kayo ngayon, relax lang. As in, relax lang. Gaya ng sabi ko na kapag dapat alam nyo na kung gaano ba kalayo yung bahay nyo papunta doon sa mismong venue. So, dapat agahan nyo, alamin nyo yung oras from sa bahay to sa venue para hindi kayo magmamadali or malate. Kasi marami pa namang nalilate na hindi talaga makapasok. At isa din yan kung medyo late ka na, nakapasok ka nga, medyo lalo kang kakabahan. Kasi nga, alam mo yung hanapin mo pa yung room, nasaan nga ba yun, ganun. So anyway, pagkapasok mo sa room mo, relax lang. Relax, kaya nyo yan, as in kaya nyo yan, as in kaya nyo yan. Sabihin nyo sa sarili nyo na kaya nyo yan. Pagkaupo mo, i-convince mo ba yung sarili mo na kaya ko, ganun lang yun, okay? So sa mismong, yung mga tanong na kung saan sila magsosolve doon lang sa booklet, pwede yon. Wag sa yung kung saan kayo nagsishade, wag kayong mag-solve doon. Kailangan malinis yon. Now, i-expect nyo yung 1 to 20. Para sa mga hindi pa nagwo-work, wag kayong mag-alala kasi may mga choices naman dyan na not applicable. So, ito yung sa first part, yung examine a descriptive questionnaire. So, ang number 1 question, male or female. Number 2, hindi naman siguro ito maiiba. Regarding sa civil status, tapos yung age group mo, kung ikaw ay pag sinabing more than 45, so ang edad mo 45 pataas. 46 pataas kasi merong choices dito na 49 to 45. Meron din, ano pang meron dito? Okay. So, year of last attendance in school, kapag sinabing before 2006, so, yung nag-school ka before 2007, so 2006, 2005. Kasi may bracket dito na 2007 to 2011. Ito yung i-expect nyo sa mismong first part sa booklet nyo. Meron ditong highest educational attainment kung not applicable sa mga choices, not applicable ang isulat nyo. Highest educational meron pa isa na highest educational attainment continued. Choose not applicable if your highest educational attainment cannot be found in this item. So, next, sa mag-umpisa sa number 21, yung question, hindi siya magkapareho pero sa first part kasi ng exam, more on sa English, yung vocabulary, yung word analogy, yung mga paragraph organizations, yung mga ganyan, or reading comprehension. So, ang i-expect nyo dyan, yung regarding sa mga vocabulary na may mga 5 or 10 items yan siya, depende kasi kung ano ibigay. Minsan, mauna yung vocabulary, don't worry. Kung regarding sa vocabulary naman, nandun yung, nasa loob siya ng sentence mismo. So, relax lang. Kahit kung saan pa yung mga words na yung tipong first time na narinig yung words, so ang gagawin mo lang, wag mo na lang siyang basahin, pero ang i-fill in mo kung ano yung nasa choices. Usually naman ang yung nasa choices ay yung kaya naman natin intindihin. Pero kung talagang minsan malas-malas na lahat ng mga choices, wala talaga tayong alam, so bahala na lang. Anyway, meron ding mga fill in the blanks. Tapos, merong identifying errors. Minsan sa exam, nauna yung identifying errors. Basta sa mga first part dun, mauubos yung oras niyo sa mga English. So, I hope na nakuha nyo na yung mga paraan kung paano ito sagutan, lalo-lalo na yung paragraph organization. So, anyway, kadalasan mga 5 item lang yung mga paragraph organizations. Pero sayang din ba kasi kung nakuha nyo yung mismong technique dito, madali lang yung paragraph organization. Tapos yung reading comprehension din, kung nakuha nyo yung technique dyan, madali lang din yan.
And then, ano pa ba yung kadalasan na nandito? Yung conclusion at saka yung assumption. Sana nakuha nyo lang yung paraan kung paano ito. And then, marami naman tayong mga examples na sana napanood nyo yun. Ano pa bang meron dito? Yung sa next part naman siguro, usually mag-uumpisa sa mga 100 plus. Okay? Nasa mga item, mga 100 dyan, simula sa 100, 101, yung mga ganyan, nandyan na yung mga data interpretation, yung parang abstract siya. Then, pero hindi naman siya abstract kasi yung mismong abstract reasoning, wala yan sa coverage sa exam. So, I hope na alam nyo na yung coverage sa exam pag professional sa English and Filipino, vocabulary, grammar and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, analogy, logic, at yung numerical reasoning. Sa mga nagtatanong kung ilang so ngayon, yung regarding naman sa numerical reasoning. Yung numerical reasoning naman, meron yung mga 10 item na number series, 10 to 15, depende kung anong gusto nila. Tapos yung mga simpling word problems or sabihin na natin nandun na yung equation, isolve na lang natin. So nasa 10 items din siya, 10 to 15 kung ilan ang gusto nila. Yung word problems naman, nasa mga 10 din yan. Yung mga word problems ba, yung mga marami kang babasahin, minsan yung regarding sa ratio na medyo marami kang basahin yung sa coins problem, yung mga ganyan. So mga 10 yan siya. Kung regarding naman sa mga computation, siguro hindi naman siya lalampas ng 50 item, hindi naman siguro bababa sa 40 item. So yan lang yung kadalasan sa mismong exam. Tapos sa last part, usually yung nasa last part, yun yung nasa sa constitution. So mga 15 items siguro. Yun lang. So I hope na sana ready na kayo, relax lang, huwag kabahan, at huwag kayong kumain na something na first time nyo lang kakainin sa araw na yan. Baka kasi magtahi kayo na. All I hope lang na relax lang talaga. Yung tipong pagpasok mo, relax. Kaya nyo yan. Yung pag-upo mo, yung take a deep breath. Okay? Take a deep breath. Kaya ko yan. Ganon. Okay? So, good luck sa lahat na mag-i-exam. Na all I hope na makapasa talaga kayo as in. So, yun lang. Masaya ako kapag makapasa kayo. Thank you at yun lang. Matulog na maaga para gigising na maaga. Kakain ka ng breakfast and all. Thank you, thank you.